na balita ngayong tanghali. Pagbibigay umano ng special treatment sa high-profile inmate sa AFP Custodial Center, iniimbestigahan na sa lower house. Mahigit 1,000 importers na questionable ang mga record, sinuspindi na ang accreditation para makapag-import. Lagay ng isa sa mga malubhang na sugatan sa bus accident sa Tanay Rizal, patuloy pang inoobserbahan. Best Think College of the Philippines, iginit na hindi ito nagpabaya matapos na umani ng sisi at batikos dahil sa naganap na trahedya. Mga pulis na dinala sa basilan dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kaso sa Metro Manila, maaari pa umunong umapela sa Grievance Committee ayon sa PNP. 4 na araw na paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power simula na ngayon. Malacanang iginit namang hindi pagpapawalang kabuluhan sa diwa ng EDSA ang payak na paggunita sa makasaysayang revolusyon. At sa ating serbisyong kasangbahay, pasyenteng may urologic condition, natulungang magpa-stone screening ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Magandang tanghali. Iniimbestigahan ngayon ng House Committee on Justice ang umano'y special privileges na ibinibigay sa mga high-profile inmates na tumistigo sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Go ahead, Nel. Lord, nagsasagawa ngayon ng investigasyon ng House Subcommittee on Correctional Reforms tungkol sa umano'y pagbibigay ng VIP treatment sa mga high-profile inmates sa AFP Custodial Center bilang reward umano sa pagtestigo laban kay Senator Laila de Lima sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Dumating sa pagdinig sina Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos, mga opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinabulaanan ni Department of Justice Under Secretary Reynante Orseo na may utos si Secretary Vitaliano Aguirre na bigyan ng VIP treatment ang mga high-profile inmates. Maging ang AFP ay tumistansya sa naturang issue. 8 sa high-profile inmates kabilang na sina Herbert Colanco at Noel Martinez ang inilipat sa AFP Custodial Facility mula sa New Bilibid Prisons noong September 2016 bago humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa NBP Drug Trade. Kasabay ng investigasyon ay dininig na rin ngayon ng komite ang panukalang pagbababa ng age of criminal responsibility mula 15 sa 9 years old. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salon kabilang sa Technical Working Group, sa susunod na linggo ay may lalabas na nila ang substitute bill para sa lowering of age of criminal responsibility upang ito ay agad na mapagbotohan ng komite. Yan muna ang ating update, Flor. Nel Maribuhok, nagulat mula sa House of Representatives. Pinayuhan ng Philippine National Police o PNP ang mga pulis na dinala sa basilan na maaari nilang iapila sa Grievance Committee ang kanilang mga reklamo. Mula sa Camp Crame may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Floor, pinanawagan ng pamunuan ng Philippine National Police sa mga pulis na pinadala sa basilan na kung sila ay may mga hinaing, reklamo at nais na ipaabot sa pamunuan ng PNP ay makipag-usap na lang sa Grievance Committee. Ito raw ang tamang komite na hahawak at magpoproseso sa kanilang mga concerns. Ito ay kasunod ng mga naglabas ng hinaing at komento, reklamo ng mga pulis sa social media. Ang PNP spokesperson Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, hindi maganda na panayang reklamo ng mga ito sa media at maging sa social media na lalo na ang mga pulis na nakagawa ng kasalanan so wala naman silang may presentang basihan. Sinabi ni Carlos na dadaan ito sa tamang proseso lalo na sa mga pasaway na pulis at bahala na raw ang review committee na magbaba ng desisyon o disposisyon sa mga kinakaharap nilang kaso. Samantala, tiniyak naman sa kapagsalita ng PNP na maaari pa rin makabalik sa kanilang pamilya ang mga pulis na pinadala sa basilan anumang oras sila gustuhin. Maaari umano silang mag-file ng leave of absence gaya ng mga regular na prosesong ginagawa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Flor? Grace Casin, nagulat mula sa Camp Crame. Ipinahayag ng Amang Rodriguez Memorial Hospital sa Marikina na bumubuti na ang kalagayan ng karamihan sa mga survivors sa bus accident sa Tanay Rizal noong Lunes. Mula sa Amang Rodriguez Memorial Hospital, may report si Ray Pelayo live. Yes, Ray.
So, nakaka-recover na yung karamihan sa mga pasyente na dito sa ito sa Amang Rodriguez sa Memorial Medical Center matapos itong halos 50 oras mula nang sila'y maaksidente dyan sa may area ng Tanay Rizal. Ayon kay Dr. Farah Salvani, ang Assistant ER Head ng ospital, 18 pa ang nasa kanilang pag-aalaga kung saan 11 lalaki at 7 ang babae. 10 na sa mga dinala dito yung na-discharge sa mga nagdaang araw, habang yung 4 ay posibleng makalabas ngayong araw o kaya naman ay bukas. Samantala sa ngayon under observation pa ang isa sa mga pasyente matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa aksidente noong Lunes habang papunta sa camping site sa may Tanay Rizal. Sa pakikipag-unayan natin sa mga kamag-anak ng pasyente ay nangako naman umano ang pangasiwaan ng Bestlink College of the Philippines na sasagutin ang lahat ng kanilang gastusin. Nilinaw naman ng isa sa mga magulang ng pasyente na si Aling Emma ang mga naglalabasang balita hinggil sa mga natanggap nilang tulong. Narito ang pahayag ni Aling Emma. Tinanggap ko po kasi ang pangako po nila sa amin na sasagutin naman daw po lahat na gastos dito sa Bestlink. Ngayon, nagulat lang po ako nung nag-abot siya ng 2,000. Ngayon, ang pinalabas po nila sa balita, 5,000 daw po ang binibigay nila sa amin dito bawat pamilya. Kaya po, nagre-react po talaga ako dahil tumulong nga po sila pero nagdadagdag naman po sila ng kasinungalingan. Hindi naman po totoo yun. Lord, sa ngayon ay sinabi dito ng pamanuan ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center na gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa upang tiyakin itong kalagayan ng at gumaling itong mga pasyente na dinala dito sa kanilang ospital. Lord? Ray Pelayo, nagulat mula sa Amang Rodriguez Memorial Hospital. Ipinatigil muna ng Commission on Higher Education o kaya CHED ang mga out-of-school tours habang inimbestigahan pa ang aksidente na kumitil sa buhay ng mga college students sa Tanay Rizal. Nagbabalik si Ray Pelayo. Sinuspindi ng Commission on Higher Education ang lahat ng educational trips sa mga pribado at pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa kasunod ng nangyaring aksidente sa Tanay Rizal. Ayon kay CHED Commissioner Prospero de Vera, ito'y upang bigyang daan ang investigasyon sa trahedya at muling pag-aralan ang inilabas nilang guideline sa pagsasagawa ng isang educational tour. We will expedite the needed investigation to determine if proper procedures were observed by the school authorities, impose the sanctions if warranted, and determine and improve existing policies so that we are able to mitigate or hopefully even make sure that tragedies of this kind do not happen in the future. Batay sa nakasaad sa CHED Memorandum No. 7, dapat ay magpaalam muna sa kanila ang isang paaralan bago magsagawa ng outdoor activity na hindi umano ginawa ng Bestlink College base sa inisyal na investigasyon. Posible ring higpitan ng CHED ang guidelines sa National Service Training Program o NSTP trip gaya ng camping na isasagawa sana ng naturang eskwelahan sa Tanay. There is risk involved. There is the possibility that the students take a longer time to be out of the school and out of their homes, and therefore we may need stricter guidelines for these types of activities. Nilinaw din ng CHED na hindi maaaring pilitin ang isang estudyante na sumama sa educational tour at dapat ay may alternatibong paraan upang makakuha sila ng grado gaya ng project o iba pang paperworks. Hindi rin maaaring takasan ng eskwelahan ang liabilidad sa isang di inaasahang pangyayari kahit na may pinapirmahan pang waiver sa mga magulang o guardian ng mga estudyante. As a general rule, the waiver does not absolve universities completely of any liabilities. You can file cases against the school independent of CHED. Suportado naman ng Senate Committee on Education ang hakbang na ito ng CHED at pag-aaralan na rin nila kung may dapat bang baguhin sa batas kaugnay sa educational tours. Gusto ko nating alamin, unang-una kung ano po talaga yung nangyari at pangalawa, kung ano po yung mga reformang kailangan gawin upang mas maging safe yung ating mga out-of-school activities, no, para sa ating mga kabataan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Naharap sa paninisi at matinding batikos, ipinahayag ng pamunuan ng Bestlink College of the Philippines na hindi sila nagpabaya sa kanilang mga estudyante na nadisgrasya sa Tanay. Narito ang report ni Joan Nano. Nanindigan ng pamunuan ng Bestlink College of the Philippines na ginawa nila ang lahat ng paraan upang maging maayos ang nakatakda sanang 3 araw na team building at survival training activity ng kanilang mga estudyante sa Tanay Rizal na sinasabing bahagi ng curriculum ng National Service Training Program o NSTP. Ayon kay Attorney Lourdes Pagayatan, ang legal counsel ng Bestlink College, hindi dapat na isisi lahat sa eskwelahan ng pangyayari dahil hindi naman aniya ito nagpabaya sa kanilang mga estudyante. Giit ng Bestlink College, aksidente ang nangyari kung kaya't maling sabihin na kasalanan ito ng eskwelahan. Ang eskwelahan should not be condemned for what happened. This is purely an accident. No one expected this to happen, but it did happen. Kaya huwag naman sanang maniwala dyan sa mga sinasabi ng iba na ang eskwelahan ay nagpabaya dito. Hindi po totoo yan. Sakaling hindi makipagtulungan sa gagawing investigasyon, plano ng Bestlink College na magsampa ng reklamo laban sa Harana Tours na siyang orihinal na kausap ng eskwelahan para sa transportasyon ng kanilang mga estudyante sa naturang camping trip. Subalit sa hindi pa malamang dahilan ay nakipagtransaksyon ang nasabing bus line sa Panda Coach Tours and Transpo Incorporated bilang subcontract. Hahabulin namin talaga sila dyan. Pagdating dyan kung hindi sila makipag-cooperate. So as of now, I think the initial information given to the president of the school is that they will cooperate. But up to what extent they will cooperate, that we have to see. Samantala, tiniyak naman ng Bestlink College na natutugunan nila ang mga tulong na kinakailangang maibigay sa mga naulilang kaanak ng mga estudyanteng nasawi sa insidente. Bukod sa gastos sa ospital at punerarya, magkakaloob din ng paunang tigli 5,000 pisong tulong sa bawat naiwang pamilya ng mga biktima. Kami po ay umaapila sa mga magulang, hindi po namin sila pababayaan. Bagkus hanggang ngayon po hindi pa ho na-condemn ang school, pero ang suporta po namin ay ganun po actually nagbibigay na po ng financial assistance, lahat na po ng tulong ibinigay na po namin. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy ang sinasagawang road widening project sa lugar kung saan aksidente ang bus na sinasakyan ng Bestlink College noong Lunes. Ayon sa lokal ng pamahalaan ng Tanay, matagal na ang ginagawang road widening sa lugar na naglalayong maiwasan ang mga aksidente. May report si Jenica Cruz. Naialis na kahapon ang sira-sirang bus ng Panda Coach Tours and Transport Incorporated na naaksidente sa sitio Bayukan, Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal noong Lunes ng umaga. Ito ay upang madaanan ng maayos ng mga motorista ang lugar. Ayon kay Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office OIC Engineer Carlos Inofre Jr., ilang aksidente na ang nangyari sa lugar kaya nabansagan itong magnetic hill. Kaya naman matagal nang nagsasagawa ng road widening dito upang mas maging ligtas na daanan ng mga motorista. Then kung magpansin nyo ngayon, may ongoing road widening project doon sa area na yun. Isa yun sa mga paraan para mas lumuwag siya, mas maging safe din yung mga signages. Then ang talaga dyan, ang advice talaga namin dyan, part of the information campaign na rin dahil tourist destination nga yung Tanay. Sa ngayon ay naibalik na ng Meralco ang supply ng kuryente sa Tanay Rizal na naapektuhan matapos mabangga at masira ang poste ng kuryente. Samantala, nagpaalala rin ng MDRRMO sa mga motorista na magtutungo sa munisipalidad. Yung mga paalala pa rin sa ating mga driver na bumabiyahe dito sa amin sa Tanay na talagang siguraduhin nila, i-check nila yung kanilang mga sasakyan. Kung may problema, wag nang ibiyahe. Then of course, yung condition nga ng driver kasi 15 sakay ng bus ang nasawi sa road accident. Kabilang dito ang mga estudyante ng Bestlink College Novaliches. Sa tala naman ng Tanay MDRRMO, 20 pa sa mga sugatang biktima ang nananatili sa iba't ibang ospital. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Samantala,
Inatasan na ng Malacanang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tiyakin ang roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan. Kasunod ito ng bus accident sa Tanay Rizal noong Lunes kung saan 15 ang nasawi. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, dapat ipaalala sa mga public utility drivers na responsibilidad nila ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Nagpaabot din ang Malacanang ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi sa aksidente. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board has already been directed to ensure the roadworthiness of the buses and to remind public utility drivers to guarantee the safety of all their passengers. Passengers must safely arrive at their respective destinations. The Commission on Higher Education is likewise conducting the necessary investigation to determine if proper procedure were observed by school authorities. At sa iba pang balita, sinuspindi na ng Bureau of Customs o BOC ang accreditation para makapag-import ang may 1,000 importers na may questionableng record. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Magandang tanghali, Wyla. Sa loob ng 7 buwang panunungkulan ni Commissioner Nicanor Fealdon ng Bureau of Customs, mahigit 1,000 importers na ang sinuspinde at tinanggalan ng accreditation sa ahensya kumpara sa kabuuang bilang na 11,000 accredited importers at brokers sa bansa. Sa mga susunod na buwan niya, maaari pang mabawasan sa kalahati ang bilang ng natitira pang accredited importers sa BOC. Hinahamon rin ni Commissioner Nicanor Fealdon ang mga ito na lumapit sa kanyang tanggapan at ibigay ang mga pangalan ng mga sinasabi ng mga ito na umano'y customs official at mga kawani ng BOC na sangkot sa smuggling. Ayon pa kay Commissioner Fealdon, mula nang maupo siya sa BOC ay wala pa kahit isang importer ang lumapit sa kanya upang patunayan na may customs official na nangingikil o kaya ay nakikipagtransaksyon sa kanila upang magpuslit ng mga kontrabando. May sistema na rin ang BOC upang mamonitor ang mga importer at mga kasama nila sa kumpanya na may questionableng record sa import transactions. Anya, ang sistemang ito ay upang matukoy din kung gagamit ng panibagong pangalan ng kumpanya ang mga importer upang makasama muli sa listahan. Otomatikong naka-blacklist ang mga ito upang hindi na ulit magkaroon ng koneksyon sa importasyon. Waila, babala ni Commissioner Fealdon sa mga importer na sumunod sa proseso ng importasyon at magbayad ng tamang duties at taxes kung gusto nilang manatili sa listahan ng BOC ng accredited importers at brokers sa Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Quezon City. Susunod, 1,000 pisong pension hike order na lamang ng Pangulo ang hinihintay para maibigay sa mga SSS pensioners. Rehabilitasyon ng mga nasirang bahay na lindol sa Surigao City, sinimulan na ng lokal na pamahalaan. Dole, may cash for work program rin para sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng kalamidad. At Malacanang, iginit na hindi pagpapawalang kabuluhan sa diwa ng EDSA ang payak at tahimik na paggunita sa People Power Revolution. Ipinahayag ni SSS Chairman Amado Valdez na hinihintay na lamang ang order mula sa Malacanang para may release na ang pondo para sa mga pensioners. Sinabi ni Valdez na umasa siya na matatanggap na ang 1,000 pension increase sa susunod na linggo. Tiniyak rin ni Valdez na retroactive mula buwan ng Enero ang matatanggap ng pensyong ng mga SSS pensioners. Yes, we have prepared the appropriate communication to be sent by the Office of the President to the SSS, and it's about to be signed by the President anytime soon. Sinimulan na ng Surigao City Government ang pagkukumpuni sa mga nasirang bahay ng magnitude 6.7 na lindol. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Napoy-buhi ang kwarta gamay. So sustina ang ginako tong katong ng wadan og panginabuhi. Mong release ko gamay. Mga 2 billion tama na siguro. Di na niyo na mahurot, no? Nahala, palitin na lang ni silang subdivision o house and lot tanan.
Hinihintay ng lokal na pamalaan ng Surigao City ang pangakong pondo ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga biktima ng magnitude 6.7 na lindol sa Mindanao Region. Ayon sa City Social Welfare Office, natapos na nila ang relief operation at ngayon ay ongoing na ang post-earthquake rehabilitation para sa mga nasirang bahay. Sa tala ng CSWDO, umabot sa 412 bahay ang tuluyang nasira. Mahigit 20,000 naman ang partially damaged o yung mga nasira ngunit maaari pa ring matirhan. Bahagi ng 2 bilyong piso na ipinangako ng Pangulo ay mapupunta sa pagsasaayos ng pabahay para sa mga biktima ng lindol sa Surigao del Norte. Proposal lang yun ng nasyonal, 10,000 sa totally damage lang. Yung 10,000 parang material yata. Walang cash material. Parang ihati yon sa cash, hindi namin alam. So it might be 2,000 ang cash para labor nila, yung 8,000 para sa mga hardwares o mga materials. Ang material assistance na ipagkakaloob ng Surigao City Local Government ay kukunin sa Calamity Fund habang hinihintay pa ang pondo mula sa National Government. Prioridad na mabigyan ng tulong ang mga mahihirap na residente at walang kakayahang makapagpagawa ng bahay. At dapat ay kasama ang mga ito sa isinumiting listahan sa ahensya. Those who are not indigents, they are coming to me, they are calling to me to accommodate them. Hindi raw sila nalista doon sa mga purok chairperson. Sabi ko, kung hindi kayo nalista, you have to wait. We are not serving individually, but we are serving by barangay. Samantala, nananawagan naman ang Surigao City Social Welfare Office sa mga grupo o individual na nagbibigay ng tulong na ipagbigay alam muna ito sa kanilang tanggapan. Ito ay upang maging balanse ang pamamahagi ng calamity aid sa bawat barangay. Jeneline Gakit, UNCB News and Rescue, Surigao City. Maglulunsad naman ng Cash for Work program ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa naganap na lindol sa Surigao del Norte. Muli, narito ang report ni Jeneline Gakit. Dumating na ang mahigit 12 milyong pisong pondo ng Department of Labor and Employment para sa emergency employment o cash for work para sa mga lubang naapektuhan ng magnitude 6.7 na lindol sa Surigao del Norte. 1,500 piling residente mula sa 12 barangay ang magiging benepisyaryo ng programang Tupad o Tulong Alay Pangkabuhayan para sa disadvantaged workers. 280 pesos ang tatanggaping minimum wage ng mga benepisyaryo kada araw kapalit ng kanilang pagtulong sa pagdilinis, pagkukumpuni sa mga nasirang bahay at iba pa. Ayon sa DOLE, tanging mga indigent o talagang walang mapagkukunan ang saklaw ng programa at idadaan nila ito sa masusing validation. Yung pinaka-maximum natin na employment is 30 days, bayad yan ng Department of Labor. Of course, we will be identifying yung mostly affected ng lindol. Sa kabila naman ng ulat na may 2 establishmento na lubang napinsala ng lindol, sinabi ng DOLE na wala pa silang itinuturing na displaced workers sa ngayon. Yung mga workers nila are being transferred to the other departments. Example, doon sa grocery. Kung affected yung grocery, transferred sila doon sa other stores. Nananawagan rin ang DOLE sa mga barangay na nangangailangan ng tulong na dumulog sa kanilang tanggapan sa Surigao City Hall upang maisama sa proseso ng profiling at validation. Jeneline Gakit, UNCB News and Rescue, Surigao del Norte. Ibinungkahi ng PHIVOLCS na dapat magkaroon pa ng mga airport at seaport ang bansa na magsisilbing backup sakaling tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila. May report si Ray Pelayo. Dapat magkaroon ng backup system ang pamahalaan sa mga vital facilities sa bansa gaya ng airport at seaport bilang paghahanda sa pagtama ng malakas na lindol sa Metro Manila. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni PHIVOLCS Director Renato Solidum na hindi malayong mangyari sa Ninoy Aquino International Airport ang pinsalang sinapit ng Surigao City Airport noong lumindol noong February 10, lalo na at kilometers lamang ang layo nito sa West Valley Fault base sa fault finder application ng ahensya.
Ani Solido, maaaring gawing alternatibo ang Clark Airport sa Pampanga kung ma-develop lamang ito ngayon. Kung mapipinsala naman ang seaport sa Manila ay magagamit naman ang Subic at Batangas Port, kaya't mahalaga din anya na maiayos ang mga ito bago pa dumating ang the big one. Manari, magnitude 6.2 na estimate natin doon sa isang fault dito sa bandang Rizal, itong East Valley Fault, 10 kilometers, kung buong 10 kilometers pwedeng gumalaw ng 6.2. Itong West Valley Fault na kakambal niya, no? Ay mas mahaba, 100 kilometers. Equivalent to 7.2 magnitude. Okay. Anong difference ng 7.2 and 6.2? Yung isang unit ng magnitude ay hindi lang isang best lang na mas higit. It's 32 times greater. Wow. So hindi yan doble lang. Okay. 32 times greater. So malaking difference. That's significant. Yes. Ano? Isa pa anya sa importanteng dapat maihanda ay ang mga rescue team na dalubhasa sa collapse structure dahil posibleng maraming gusali ang masira. Iminungkahi rin ni Solidum ang paglalagay ng satellite national offices ng mga ahensya ng pamahalaan sa ibang lugar gaya sa Visayas at Mindanao. Remember, after a major earthquake, siyempre paralyzed. Yeah, so we need to continue our service to the nation. Yes, yes. So you have to have a backup system somewhere. Muling paalala ng PHIVOLCS, kumonsulta muna sa kanila bago magtayo ng bahay o anumang gusali. Dapat din anyang alamin ang lugar na posibleng puntahan kapag may lindol at iwasan ang maglagay ng anumang bagay na posibleng malaglag at makapahamak sa oras na may pagyanig. Mahalaga rin na magkaroon ang bawat isa o pamilya ng emergency bag na naglalaman ng tubig, pagkain, pera at maging mga mahalagang dokumento. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpaliwanag si DFA Secretary Perfecto Yasay sa Commission on Appointments tungkol sa umano'y pagiging American citizen niya. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancho live. Yes, go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Hindi pa nga nirekomenda ng Komite ng Commission on Appointments ang confirmation ni Secretary Perfecto Yasay bilang kalihim na Department of Foreign Affairs. Ito ay matapos, Waila, kulangin na nga sa oras sa pagdinig kanina ang CA at saka humingi pa ang panel na makaragdagang dokumento. Kinlaro ni Secretary Perfecto Yasay sa pagdinig ng Commission on Appointments ang issue ng umanay pagiging American citizen niya. Ayon sa kanya, hindi totoo na nirenounce niya ang kanyang American citizenship dahil una pa lang ay hindi naman anya siya na-qualify para dito. Sa kabila nito, Waila, inamin naman niya na pumunta siya noon sa United States upang umiwas sa martial law noong taong 1978 at umuwi na lang sa bansa noong 1986. Hindi rin umano totoo na nagkaroon siya ng American passport. Hinamo naman niya ang mga question sa kanyang citizenship na dalhin ang usapin sa korte at huwag idaan sa trial by publicity sa Commission on Appointments. Na-question rin ang kalihim ng mga CA panel patungkol naman sa assistance na binibigay ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers na nakaharap sa death row sa ibang bansa. At ayon kay Secretary Yasay ay ginagawa ng DFA ang lahat ng maaaring legal assistance sa mga OFWs. Kaugnay nito, Waila, ay natanong din siya patungkol sa kanyang pananaw sa panukalang pagpabalik ng death penalty sa bansa. Aniya, bagaman naniniwala siya sa posisyon ng gobyerno na maaaring magamit ang death penalty bilang pagsugpo ng krimen, ay nababahala siya sa international commitments ng bansa kung saan sumang-ayon na tayo na i-abolish ang parusang kamatayan. Maliban dito, Waila, nadiin din ang kalihim sa issue naman ng West Philippine Sea dispute. Aniya, hindi kasama sa posisyon ng Philippine government na pagmamay-ari natin ang mga isla sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Pero paliwanag niya, bagaman nasa loob ito ng ating exclusive economic zone, wala naman anyang legal na desisyon patungkol sa ownership ng Pilipinas sa mga nasabing isla. Aniya, kailangan pang patunayan ng Pilipinas sa tamang tribunal na may karapatan tayo para kilalanin na atin ang mga islang ito. Bagaman hindi na nagtanong pa na mas malalim ang mga CA panel kanina, ay sinabi naman nilang hindi sila sumasang-ayon sa sagot na ito ng kalihim. Waila, bagaman may usap-usapan na nga na maaring italaga ni President Rodrigo Duterte si Senator Alan Peter Cayetano bilang DFA Secretary, ay kinlaro naman ng kalihim kanina na walang opisyal na direktiba o instruction sa kanya ang Pangulo patungkol dito. Waila? Maraming salamat sa Joyce Balancho live mula sa Senado. At sa iba pang balita, bubuo na ang National Economic Development Authority o NEDA
ng draft ng Executive Order ng inaprobahang Medium-Term Development Plan o Philippine Development Plan 2017 to 2022. At mula naman sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waila. Inaprobahan na ng National Economic Development Authority Board sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Development Plan o PDP 2017 to 2022. Kauna-unahan itong medium-term development plan ng bansa. Upang matiyak na susunod sa isinusulong na plano ang mga ahensya ng pamahalaan, bubuo na ang NEDA ng draft ng Executive Order upang formal na atasan ng mga itong iayon sa Philippine Development Plan ang kanilang mga programa at proyekto. Target nito na patatagin ang gross domestic product ng bansa sa 7 to 8% sa medium term. Bukod dito, naasahan ding bababa ang poverty rate mula 21.6% sa 14%. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, target ng pamahalaan na maging isang upper middle income country ang Pilipinas sa taong 2022. Para magawa ito, kabilang sa mga estratehiya ng pamahalaan ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa mga public institutions, pagpapalago sa output at kita sa sektor ng agrikultura at pagsusulong ng economic growth. Hindi rin mawawala sa medium-term development plan ang pangunahing programa ng Administrasyong Duterte na pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa, security, public order and safety, infrastructure development at pagsusulong ng malinis at maayos na kapaligiran. Waila. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapautang ng mahigit 212 billion pesos ang Asian Development Bank para sa mga infrastructure at iba pang development projects ng pamahalaan. Naritong report ni Mirasol Abogadia. Naging kapansin-pansin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Asian Development Bank sa Mandaluyong City kahapon. Hindi tulad ng nakagawian, binasa ng Pangulo ang kanyang nakahandang speech. I am not into reading speeches, but because of the crowd, I have to be prim and proper, not to be casting cuss words and epithets. But really, it's part of my makeup. Better read a prepared speech. It's all courteous. The words are very diplomatic and civil. Ayon sa Pangulo, magbibigay ng mahigit 4 na bilyong dolyar o katumbas ng 212 billion pesos na halaga ng loans at technical assistance ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Ito ay gagamitin para sa mga infrastructure projects at iba pang development initiatives ng pamahalaan. I particularly look forward to the next round of release of the $4.22 billion in loans and $9.3 million in technical assistance from ADB in the next 3 years. This will be of help in realizing important development initiatives. Rest assured that the Philippine government will redouble its effort to foster economic growth and reduce poverty. Tiwala naman si Pangulong Duterte na magagawa ng kanyang administrasyon sa tulong ng ADB na iangat ang Pilipinas sa upper middle class economy pagdating ng 2022. Ang ADB ay isang regional development bank na nakatutok sa pagsusulong ng social at economic development sa Asia. These have made the ADB one of the largest official development assistance partners of the Philippines. For all of this, you have the gratitude of the entire Filipino people. Muli namang binigyang diin ng Pangulo na pabibilisin pa ang proseso ng business registration, pagbibigay ng suporta sa iba't ibang mga sektor at ang paglaban sa korupsyon sa tulong ng local government units. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa iba pang mga balita, inilabas na ng Malacanang ang mga nagastos sa mga biyahe sa ibang bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Rosalie Coz. Iniulat ng Malacanang ang naging paggugol ng pamahalaan sa mga biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng bansa.
noong nakalipas na taon. Batay kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, umabot sa 277 million pesos ang halaga ng expenses ng pamahalaan dahil sa official foreign trips. Also, we'd like to take note of the windfall of PRRD's official foreign visits. We're glad to report the windfall of President Duterte's official foreign visits last year. The President made a total of 7 foreign trips, visiting a total of 12 countries since he took office. These visits incurred a total of about 277 million in expenses which included airfare, charter lease, and others. Nagtungo na si Pangulong Duterte sa mga bansang Lao at Peru noong nakaraang taon para sa mga international event tulad ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit at Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Bumisita rin ito sa mga bansang Brunei, Indonesia, Vietnam, China, Japan, Malaysia, Cambodia at Singapore. Nagkaroon din ng short visit si Pangulong Duterte sa New Zealand. Nagtungo rin ito sa Thailand noong Nobyembre nang pumanaw si Haring Pumipon Adulyaday upang magpaabot ng pakikiramay. Ngunit ayon kay Undersecretary Abella, bukod sa pagpapatatag ng diplomatic at economic ties ng Pilipinas sa mga kalapit bansa, malaki ang naging tulong ng mga foreign trip na ito upang makapag-uwi ng bilyong halaga ng investments ang Pangulo. These official trips are part of the President's obligation to maintain and strengthen diplomatic ties with neighboring countries and has clinched numerous economic investments and commitments amounting to billions of dollars, to billions of pesos, and generate thousands of jobs in the following years. Sa kabuuan, nagbunga ng $4 billion na halaga ng investments at ayuda ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa China, habang $1.85 billion naman ang mula sa Japan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inilunsan ngayong araw ang librong martial law jokes at iba pa na kinapapalooban ng mga kwento sa batas militar na idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mula sa Quezon City, may report si Brian De Paz, live. Brian. Lakay, magandang tanghali, kinolekta nga yan at pinagsama-sama ng dating journalist, mass communication and journalism professor na si Dr. Crispin Maslog. Ayon kay Maslog, ito umano ang resulta ng emosyon ng mga tao dahil sa kani-kanilang karanasan noong batas militar sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa profesor, ngayon ang tamang panahon na ilabas ang nasabing libro upang magkaroon ng ideya ang lahat sa kinasadlakan ng mga biktima ng martial law. Sa panahon anya ng martial law ay walang oportunidad na makapagsalita ng saloobin o pagbahagi ng mga pagbibiro. Noong 1986, si Dr. Maslog ay kabilang sa mga nanguna sa EDSA People Power. Karamihan sa martial law jokes ay ukol sa mga Marcoses at militar. Ang librong inilunsad ngayon ay mabibili sa halagang 150 pesos hanggang February 25 sa Student Government of Asian Institute of Journalism and Communication. Samantala, tiniyak naman ng anti-Marcos Group na hindi magiging simple ang kanilang gagawing pagpunta sa EDSA People Power Anniversary sa Sabado taliwas sa nais ng Malacanang na gawing simple ang selebrasyon. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Quezon City. Pinabulaanan ng Malacanang na hindi dahil sa malapit si Pangulong Duterte sa mga Marcos, kaya simple at payak ang selebrasyon sa EDSA People Power Revolution ngayong taon. Sinabi rin ng Malacanang na hindi ito pipigilan ang anumang isasagawang kilos protesta sa araw ng selebrasyon ng EDSA People Power Revolution. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang diwa ng EDSA People Power sa kabila ng pagiging simple ng pagunita dito sa ilalim ng Duterte administration. Ayon pa kay Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara, wala ring kinalaman ang pagiging malapit ng Pangulo sa pamilya Marcos sa payak na selebrasyon ngayong taon. So that's why we want to quiet down a bit and do some reflection on this matter. But again, just to assure you, this simplicity does not mean in any way that we are giving any less significance to the 31st anniversary of the EDSA People Power Revolution.
Ipinaliwanag rin ng EDSA People Power Commission na kulang na rin sila sa preparasyon para rito, bunsod ng sunod-sunod na malalaking event sa bansa ngayong taon. Many things are happening this year. I mean, we have the ASEAN event and that is keeping everybody busy, including so many other programs that this government is trying to do. Was there enough preparation time? Maybe there was not enough preparation time because we are all preoccupied. No? Giit pa ng mga organizer, mas mahalagang maipakita na ang diwa ng EDSA ay ang pagbabagong maidudulot sa bansa at pagpapanatili ng tunay na demokrasya. Hindi naman sinasarahan ng Pangulo ang pintuan para bigla na lang iwaldas ang kasaysayan. We do remember EDSA, and this government is remembering EDSA and promises when they compose the EDSA Commission to do further. There is conversations about finally executing a learning center museum, museum that was sidetracked in a way. So, marami pong maring gampanan para patuloy ang paggunita. Batay sa programa, sa araw ng Biyernes na ang highlight ng paggunita sa makasaysayang EDSA People Power Revolution, imbes na sa Sabado, February 25. Sa halip rin na sa People Power Monument, sa loob na lamang ng Camp Aguinaldo ito gagawin at wala ring mangyayaring salubungan sa EDSA hindi gaya ng nakalipas na mga taon. Samantala, wala pang kumpirmasyon sa EPPC kung makakapunta sa araw ng paggunita si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang balak pigilan ng pamahalaan ang mga nakatakdang mass protests kasabay ng pagdiriwang ng EDSA Revolt. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid natin kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. 5:02, Frima. Dakal salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ini kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Plano na ning Department of Public Works and Highways sa gawalang underpass king Manila South Road Diversion Road king Lucena City bang maging solusyon king problema ning trapiko king lugar. Ining report ng Japet Kablayda. Hindi lang Metro Manila ang konsentrasyon ng traffic decongestion ng pamahalaan. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, kasama sa kanilang mga plano ang pagsasaayos ng mga daan at trapiko sa mga lalawigan. Nag-allocate po ang DPWH ng mahigit 100 bilyon piso para sa decongestion ng ating, na hindi lang po dito, pero ng buong Pilipinas po. Kaya mararamdaman nyo from north to south, magkakaroon tayo ng more than 200 diversion roads across the country. Kabilang sa mga nakalinyang proyekto ngayon ay ang paglalagay ng underpass sa Manila South Road Diversion Road sa Lucena City. Ito ay may habang 490 meters at nagkakahalaga ng 230 milyong piso. Kita-kita naman po ninyo yung plano kung paano pagagaanin ang traffic dito sa ating lungsod. At ito po ay maraming commuter ang makikinabang. Hindi lang taga Quezon, kundi mga taga Bicol, Bisaya, at ang mga taga-Kamaynilaan po natin. Ang naturang diversion road ay tinatayang matatapos sa loob ng 10 buwan. Bukod dito, uumpisahan na rin ang High-Speed Highway Network o TR4 mula Chaong patungong Lucena at pinaplano na rin ang Quezon-Bicol Expressway. Japet Kablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Natutulan dareng pilang grupo ning kayanakan king Cebu City, ing munikalang biyayan deng pasibaying parusang kamatayan ang poeng pamagbayo king Juvenile and Justice Welfare Act of 2006. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Nagbuhat og rally ang pipila ka batanon sa Cebu City aron ipakita ang ilang pagbabag sa pagpaimplementar og balik sa death penalty bill ug pagpaubos sa criminal age of responsibility sa nasud. Uban sa nagpahigayon og kilos protesta ang mga tinunan sa University of the Philippines Cebu. Kuyog ang grupong Akbayan Youth ug ang Union of Progressive Students. Oy, panawagan na mo ang kabatanunan nga di mi ganahan mo angkon og kanang katilingban nga ang mga mao'y makasala, mga bata ibutang sa mga prisuhan ug katong mga nakasala nga pwede pa unta mag-usab, kalit-kalit lang pagpaption. Nabalaka ang mga kabatanunan sa giingong pagpadali sa pagpasar sa gihimo nga balaod nga pagbalik sa silot nga kamatayon sa nasud.
Mauusab ang tinguha sa ubang magbabalaod nga mapaubos gikan sa 15 anyos ngadto sa 9 anyos nga age of criminal responsibility. Ang mga kabatan-una o mga tinunan nga moanggon taog ka ng katilingban o saka society nga shortcut ra ang pagsulbad sa kriminalidad nga di man gani effective. Dako ang pagtuo sa pipila ka mga grupo sa batanon sa Sugbo nga dili kini ang solusyon aron moubos ang kriminalidad sa nasod. Matud pa mas maayong iresolba usa ang problema sa kawadon sa panginabuhian ug kawadon nga hinungdan sa pagdaghan sa krimen. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. May kalublangan na maralang $1,000 asawop ing bansang China king Davao City. Ining balita ng Eileen Taclob. Mainito nga gidawat sa dakbayan sa Davao ang mga miduang nga opisyales gikan sa China. Nangulo sa delegasyon si Chinese Minister of International Department Song Tao, kauban ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jinhua. China and the Philippines are neighbors looking at one another across the sea. Our two peoples enjoy long-standing historical exchanges and forged a deep traditional friendship. The friendship between China and the Philippines is the will of the two peoples and is in line with the calling of the times. Tumong sa pagbisita sa grupo ang paghatag og pinansyal nga ayuda sa syudad nga nagkantidad og $600,000. $400,000 ang gigahin alang sa usa ka eskwelahan sa syudad ug ang $200,000 pagagamiton sa pagtukod og usa ka water pumping station sa Bunawan area. Napili sa Chinese government ang Bolton Elementary School isip benepisyaryo sa maong financial aid. Kagahapon ang hatag usab ang grupo og mga school bag sa mga magtutungha. Gikalipay sa mga magtutudlo og mga estudyante sa maong eskwelahan ang pagduaw sa mga Chinese officials. Happy kayo mi na ang China, the government of China, thank you very much na napili mi na ang inyong tagaan sa inyong project na building ang Bolton Elementary School kay be grateful for the gifts and blessings that our school have just received. We say thank you very much. Nagpasalamat og dako ang lokal nga kagamhanan sa Davao City sa paghatag sa China og tabang pinansyal. Subay niini, naglaom ang grupo nga padayon pa nga mapalambo ang pagtinabangay sa Pilipinas ug China. Eileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa tiyan kay katamong balita, iba't yung miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Nibalik kay Ken Lakay. Salamat, Prima Salonga Gloria. Susunod, Magic Johnson itinalagang bagong presidente ng basketball for operations ng Los Angeles Lakers. At sa ating serbisyong kasangbahay, pasyenteng may urologic condition na tulungang magpa-stool screening procedure ng UNTV at Los Santos Medical Center. Itinalaga si Magic Johnson bilang President of Basketball Operations ng Los Angeles Lakers. Ito ay bahagi ng ginagawang shake-up ng kupunan sa kanilang front office. Bukod sa promotion ni Johnson, isang Hall of Famer dahil sa 5 NBA titles na napanulunan ng LA noong 1980s, sinibak ni Lakers Governor Jeannie Buss si Mitch Kupchak bilang General Manager at ang kapatid na si Jim bilang Vice President of Basketball Operations. Hindi nakapasok ang Lakers sa postseason ngayong taon, yumukod sa first round ng 2013 NBA playoffs sa record na 1939, second last sa Western Conference. Ito lamang nakaraang linggo, second rank sa Forbes list ng most valuable NBA teams ang Lakers na may net worth na $3 billion. Nasa fourth consecutive losing season na ang Lakers. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. The bodies of at least 74 migrants have been found washed up on the shore in western Libya after the engine of their inflatable boat was stolen.
Coast Guard and aid officials said on Tuesday. Red Crescent spokesman Mohammed Al-Misrati said the corpses had been recovered on Monday near the city of Zawiya, and the migrants appeared to have died during the past 2 days. They were all adults, mostly from sub-Saharan African countries, and all but 3 were men. Joel Millman, a spokesman for the International Organization for Migration, or IOM, said a local staff member had reported that traffickers came and removed the engine from the boat and left the craft adrift. Some bodies were still inside the boat. A local volunteer said the death toll could still rise. Meanwhile, emergency services in San Jose, California had their hands full on Tuesday after heavy flooding forced more than 200 people from their homes and left several city blocks underwater. Emergency services rescued scores of people trapped in their cars and homes as water levels began to rise along the Coyote Creek in the Rock Springs neighborhood of the Silicon Valley city. Aerial footage from the scene showed cars almost completely submerged in high flood waters as emergency crews evacuated residents. Last weekend, California lived through its biggest storm in years, which unleashed a wave of rain and snow that killed at least 3 people and triggered flooding, mudslides, high winds, and power outages. In other news, riots broke out in the Stockholm suburb of Rinkeby, causing damage to cars and buildings on Monday night as police were making an arrest. The unrest started when an arrest was being made near the underground station in Rinkeby, which is a mainly immigrant suburb just north of Stockholm, police said. Police said that as they pursued suspects into a premise, several people threw rocks. They responded by firing 1 shot. There were no reported injuries while police prepared for any developments. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Ito na mga urologic condition ang sumailalim sa makabagong stone screening procedure sa tulong ng UNTV at the Los Santos Medical Center. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Lumapit ang isa nating kasangbahay mula sa Caloocan City sa UNTV Action Center upang idulog ang kanyang karamdaman. Ayon kay Jane Sumpay na mayroong urologic condition o may problema sa urinary system. Madalas na sumasakit ang kanyang tagiliran kung kaya minabuti niyang magpakonsulta sa doktor. Batay sa kanyang ultrasound, mayroon umano siyang bato sa bato o kidney stone. Nanonood po kasi ako ng UNTV, nakita ko po doon na lumapit po ako dito sa serbisyong kasambahay sa Action Center po para malaman ko rin po kung yun pa rin po ba yung sitwasyon ko, kung yung bato po ba, nailabas ko po ba o hindi, o mas lumala kasi mas madalas po ngayon yung pagsakit nung sa tagiliran ko po. Sa tulong naman ng UNTV sa pamamagitan ng programang Doctors on TV, nailapit si Jane sa isa sa ating mga partner in public service, ang De Los Santos Medical Center, upang makakuha ng second opinion. Agad siyang isinailalim sa makabagong paraan ng stone screening procedure o ang CT stonogram. Dito napag-alaman na negatibo sa kidney stones ang pasyente. Usually yung pag may bato, ang makikita natin sa kidney, maputi. Maputi. Okay. So pag titingnan natin, solid, no? Maputi kasi kasing dense ng buto, no? So dito, yan ang kidney, unti-unting lumalabas, slice per slice. Wala tayong nakikitang puti, no? Yes. Ibig sabihin, nagkamali yung ultrasound. So pag mag-rely lang tayo sa ultrasound just to treat her, mali yung treatment natin. Kaya kailangan talaga natin na i-verify muna yung result ng ultrasound. Ngunit batay sa resulta ng CT stonogram, sa halip na bato sa bato, na-diagnose na may gallstones o bato sa abdo ang pasyente. So dito yung area ng gallbladder, dito rin natin na-verify na meron talaga Positive siya for gallstone. Gallbladder stone. Yes, meron siyang around 4 stones sa gallbladder. Samantala, sasailalim naman si Jane sa iba pang gallstone treatment and procedures. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkaliga sa kapwa. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.